Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po. Muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang mai-share ko po sa aking mga kapatid ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Samot dalangin ko, Ama, gabayan po ako ng banal na Espiritu Santo sapagkat alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa sarili kong karunungan. Samot dalangin ko, Ama, gabayan ako ng banal na Espiritu Santo na siyang manguna sa akin. Pagpapahayag upang nang sa ganon, saan mang umabot ang mabuting balitang ito ay tumimo sa kanilang puso't isipan at na sila ay magkaroon ng bagong buhay, buhay na ganap kasiyasiya sa piling ng Panginoong Hesus na iyong buktong na. Maraming salamat po, Lord God. Hinihiling ko ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na iyong buktong na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na muli maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang nang sa ganon ay lahat tayo magkaroon or magkamit ng buhay na walang hanggan sa pagdating ng panahon ng huling araw ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon po, brothers and sisters, September 24, 2023, Sunday. Isang mapagpalang Sunday sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, na mabuting balita at pinagkaloob sa akin ng Panginoong Hesus ay hamuin po natin sa aklat ni San Marcos, chapter 7, verse 1 hanggang 13. Pakinggan po natin, brothers and sisters, ang bawat salitang inihahatid sa inyo, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito po ang magpapalaya sa atin sa pagkakakulong natin sa kadiliman, sa pagkakakulong natin sa ating mga gawaing hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, ay isi-share ko po sa inyo kung paano tayo makakalaya sa mga gumagapos sa atin na mga gawain na hindi maganda or hindi kalugod-lugod sa Diyos. So, tunghayan po natin sa aklat ni San Marcos, chapter 7, verse 1 hanggang 13. Ang sabi po rito, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang ayon sa turong minana nila. Yan po ang katuruan noon ng mga ninuno. Mga katuruan ng mga ninuno. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Po, mga brothers and sisters, hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula
ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw. Pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Yan po, pakinggan po ninyo. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Yan po ang umiiral sa atin ngayon. Kaya hindi tayo makatakas-takas sa mga ganyang tuntunin, dahil ang nasa puso't isipan pa rin natin ay ang mga turo ng ating mga ninuno. Bago na po ngayon, brothers and sisters, ang Panginoong Hesus na at ang banal na Espiritu ang siyang dapat nagtuturo sa atin, hindi tao, sapagkat walang magagawa ang tao maliban na bigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan. Pakinggan po natin, brothers and sisters. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo, at marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So napakinggan ninyo, brothers and sisters, ang mabuting balitang ito. Kaya po hindi tayo makalaya-laya hanggang sa ngayon, sapagkat ang sinusunod po natin ay ang mga turo ng tao. Wala pong magagawa ang turo ng tao as long as at unless na siya ay kasihan ng banal na Espiritu. Wala pong magagawang mabuti, wala pong may tuturo ang tao. Sapagkat kung ano ang ituturo, kahit doon sa mga bago, mga bata, ganun ang gagawin at gagawin hanggang sa kahuli-hulihan ng mundo. Ganun na ganun ang gagawin natin kung hindi tayo makakalaya sa mga lumang turo na yan. Mananatili tayong ganyan. Marami sa atin naghahayag ng mabuting balita ng Panginoon, ng Diyos. Ngunit bakit hanggang ngayon laganap pa rin yung patayan? Marami pa rin mamamatay tao, marami pa rin ang magnanakaw. Araw-araw tinuturo ang salita ng Diyos, ngunit hindi tayo makalaya. Nananatili tayo sa ating mga kinagisnan, na mga kaugalian, na mga turo ng mga ninuno, na pawang pakaliwa. Panahon na, brothers and sisters, upang tayo'y lumaya sa mga ganitong tuntunin sa buhay. Sundin natin ang turo ng Panginoong Hesus kasama ang banal na Espiritu na sumasa atin, sapagkat yun po ang kalugod-lugod sa Diyos. Bakit marami pa rin hold-upper hanggang ngayon? Bakit marami pa rin mamamatay tao? Marami pa rin ang lumilikha ng pagkakabahagi ng tao dahil sa mga minana nating turo. Araw-araw nagtuturo ang mga tao na pinagkalooban ng Diyos na mga aral ng kanyang salita.
Ngunit bakit hanggang ngayon hindi maalis yan? Dahil isinara na natin ang ating puso't isipan, tinakpan na natin ang ating mata, tinakpan na rin natin ang ating tenga kaya hindi tayo makarinig ng mabuting balita ng Panginoon. Binulag na natin ang ating mata, tayo mismo ang gumagawa, kaya hindi natin makita ang kabutihan ng Diyos sa atin. Dahil sa ating mga minanang turo, brothers and sisters. Hanggang ngayon marami pa rin ang nangangalunya. Araw-araw pumapasok sa simbahan, pumupunta sa mga prayer meeting, umaattend sa mga pagtitipon ng makalangit na gawain. Ngunit bakit marami pa rin ang nangangalunya? Marami pa rin ang nagnanasa ng asawa ng may asawa. Bakit hindi makalaya? Ayan mga brothers and sisters ang gumagapos sa atin. Mga magnanakaw, bakit hanggang ngayon ang simbahan walang tigil sa paghahayag ng salita ng Diyos? Ngunit hanggang ngayon nariyan pa rin ang mga magnanakaw, mamamatay tao, lahat masasamang loob. Bakit hindi maalis-alis ito, brothers and sisters? Sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, pakinggan po ninyo. At narito po ang susi upang tayo'y makalaya sa mga gumagapos sa atin. Paninirang puri. Araw-araw nagsisimba. Bakit paglabas sa simbahan na andoon, nakaumpok? Nakikialaman yung buhay ng mambuhay. Paano tayo makakalaya niyan? Kung hindi natin lalayuan ang gawa ng dyablo? So hindi po ako nagagalit, brothers and sisters. Nadadala lamang ako dito sa nangyayari sa atin. Sapagkat nagsusumikap ang mga tao na pinagkalooban ng Diyos na maipangaral ang mabuting balita. Ngunit nariyan pa rin hindi maalis-alis yung mga nakagapos sa atin. Dahil sa katigasan ng ulo natin, inihahayag ang mabuting balita, ini-ignore natin, hindi natin pinapansin. Bagkus ang pinagtutuunan natin ng pansin ay umakasanlibutan. Kaya po, brothers and sisters, hindi tayo makalaya-laya sa mga ganyang sitwasyon. Bakit marami pa rin mga taong nagbabalak pumatay sa kapwa-tao? Kunting dahilan lamang, sagabal sa akin yan, patayin natin yan. Bakit marami pa rin? Araw-araw maraming nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit bakit hanggang ngayon, malaking katanungan, bakit laganap pa rin ang kasamaan? Ano ang dahilan? Nakatigasan ng ulo, nakatigasan ng puso. Nabulag ng ating mata sa katotohanan. Tinakpan na natin ang ating tenga sa mabuting balita. Natakpan na ng masasamang balita. Kaya hindi natin marinig ang salita ng Diyos. Ayan po ang dahilan, brothers and sisters. Ngunit sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, ini-encourage tayo ng Diyos. Ang Panginoong Hesus na buksan natin ang ating mata. Buksan natin ang ating tainga. Buksan natin ang ating puso na kumakatok sa inyo ang salita ng Diyos. Buksan natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na makalangit, hindi makalupa. Hindi po ako nagagalit, ha? Sinasabi ko lang po, brothers and sisters, sapagkat yan po ang malaking katanungan sa atin ngayon, nangyayari natin ngayon. Or ito ba dala ng mga huling araw? Sapagkat nasusulat, sa mga huling araw lalaganap ang kasamaan, ang masasama ay magpapakasama, ang matutuwid ay magpapatuloy sa pagiging matuwid. Ito na siguro, brothers and sisters, so kayo na magpasya. Kung ito na ba yung sign ng huling araw?
natin sayangin ang buhay natin sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan. Sa mga bagay-bagay na pag tayo'y namatay, may iiwan din natin yan. Katulad nung paninira ng puri, paninira sa ating kapwa. Anong mapapala natin? Masiraan man natin ang ating kapatid? Yayaman ba tayo? Magiging milyonaryo tayo? Magiging milyonarya? Hindi, brothers and sisters. Bagkos, ang kaluluwa mo ay nakapirma na kay Satanas. Not unless na hindi ka magbalik sa Diyos, hindi na makakaalis doon ang kaluluwa mo. Ito pa ang masakit dyan, brothers and sisters. Pagdating ng huling araw, kung ano ang pag-iisip natin sa sanlibutan ito, ganun din habang nandun tayo naglalangoy-langoy sapagkat hindi babaguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Ganun pa rin. Ngunit kung matuwid tayo, babaguhin ang lahat. May mga babaguhin. Sapagkat sa pagdating ng panahon, ang pag-aasawa ay wala na. Hindi na mangyayari yon. Ngunit ang masama ay mananatili sa isip niya kung ano ang kaisipan natin dito sa sanlibutan ito. Hanggang pagdating doon sa Hades, hanggang pagdating doon sa impyerno, ay dala-dala natin yan. Hindi mababago yan, brothers and sisters. Kaya mananatili yan. Kaya yung hirap na ibibigay sa atin kung tayo'y baluktot na pamumuhay, kung tayo'y masama, hanggang doon. Kaya makikita natin doon sa paraiso yung mga taong inapi natin, yung mga taong inalipusta natin, yung mga taong inalimura natin, makikita natin. Katulad nung nangyari doon sa isang mayaman at kay Lazaro na isang pulubi. Si Lazaro na isang pulubi, walang kumakalinga sa kanya. Tad-tad siya ng sugat sa katawan. Ang kanyang mga sugat, brothers and sisters, ay dinidilaan lamang ng aso. At namumulot siya ng mumu doon sa hapag ng isang mayaman. Namatay si Lazaro na isang pulubi. Dinala ng anghel doon sa piling ni Abraham. Ngunit nung namatay ang mayaman, napunta siya sa Hades ng paghihirap. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, napatingala siya sa langit, sa itaas. At nakita niya si Abraham, nakapiling si Lazaro. Namanhik siya. O kita mo kung binago na yung isip niya, edi sana hindi niya na nakilala si Abraham at hindi niya na sana nakilala si Lazaro. Ganyan po, brothers and sisters, ang mangyayari sa atin. Hindi maaalis yung kaisipan natin kung anong pag-iisip natin sa mundong ito. Hanggang doon sa Hades, hanggang doon sa huling, ayon ang huling hantungan ng mga taong masasama ay sa kalaliman na walang hanggan, dagat-dagatang apoy, sa impyerno. Doon na magsasama-sama ang lahat ng masasama pagdating ng araw. Ayan po, brothers and sisters. Kaya ngayon pa lang i-prepare na natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti, paggawa ng makalangit. Ayan po ang sinasabi lagi ng Panginoong Yesus. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan sa lupa, sapagkat yan ay may naninira at mananakaw. Ipunin ninyo ang kayamanan sa langit, sapagkat doon walang makalalapit na magnanakaw at walang makasisirang tanga. So yan po, nitong mabuting balitang ito, brothers and sisters, na ihatid ko po sa inyo ngayon, sana'y tumimo sa inyong puso. At ito sana ang magsilbi na mabago natin ang ating buhay. So, ano po ba ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang sinabi dito? Ang sabi niya, hello, sound.
Ano po ba ang sabi ng Panginoong Hesus dito? Sinagot sila ni Hesus, tama. Tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayang ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang utos ng tao. So yan po mga brothers and sisters. So baka naman pagdating nito, pagka napakinggan ninyo ito brothers and sisters, hindi na kayo susunod sa utos ng tao. Kasi sinusunod. Pahabaan po ninyo, unawain po ninyo ang mabuting balitang ito. Baka sabihin ninyo, ano ba yan? Tinuturo ng taong yan. Sino ba yan? Tinuturo ng tao, sinusunod ng utos ng tao. Palawakin po ninyo ang pangunawa ninyo. Ito'y spiritual po, ito hindi literal na utos ng tao. Inuulit po, spiritual po ito, hindi literal na utos ng tao. Baka mamaya wala nang susunod. Kahit sa nagpapatupad ng batas hindi na ninyo susundin. Paalala lamang brothers and sisters, ito po ay hindi ako ang nagsasalita. Isinishare ko lamang sa inyo yung nasa Biblia or nandito sa Ebanghelyong ito. Baka isipin ninyo, hindi na. Ang problema na tuloy ngayon yung mga magulang, bakit hindi na sumusunod sa kanila yung mga anak nila? Bakit? Kasi napakinggan yung aral mo huwag daw susunod sa utos ng tao So, palawakin po natin, brothers and sisters, ang pangunawa natin. Kaya dahil dyan sa ating kamangmangan, dyan po tayo nakukulong sa mga kasalanan na ating pinasasadlakan, hindi tayo makalaya-laya. Kapagkat isinara na nga natin, naging mapurol ng ating isipan. Ang ibig pong sabihin nito, tunghayan po natin, ang sabi po, tama ang hula ni Isaias. So tingnan natin dito brothers and sisters, sa Isaiah chapter 29 verse 11 hanggang 14. Hindi po, pakinggan po ninyo, hindi po aking salita ito, isinishare ko lamang kung ano ang sinabi ng Panginoong Hesus dito sa Ebanghelyong ito. Upang makalaya po tayo sa ating narito po ang sabi ng hula ni Isaiah. Ang lahat ng pangitain at dito po sa Isaiah 29 verse 11 hanggang 14. Ang lahat ng pangitaing ito ay parang aklat na nakasara. Kung ipababasa mo ito sa taong nakakaunawa, ang sasabihin niya'y ayoko, hindi ko mababasa, pagkat nakasara. Kung ipapabasa mo naman sa di marunong bumasa, ito ang isasagot sa inyo. Hindi ako marunong bumasa, hindi ako nakababasa. Sasabihin naman ni Yahweh, yamang sa salita lamang malapit sa akin ang mga taong ito, at sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso. Ayan po.
at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Muli akong gagawa ng kababalaghan sa harapan nila, mga bagay na kahanga-hanga at katakataka. Pawawalang bisa ko ang karunungan ng kanilang mga paham at maglalaho ang kanilang kaalaman. Ayan po mga brothers and sisters, kaya po hindi natin maiwasan, hindi natin maalis-alis yung mga sumpa sa buhay na ito. Hindi natin malaman ang salita ng Diyos sapagkat inalis ng Diyos ang karunungan sa atin upang maunawaan natin ang salita niya. Kaya po tayo'y nanatili, ang pinapakinggan na lang po natin ay mga kwento ng mga tao na wala namang wenta. Kung ano-anong mga wento, wala namang wenta. So malinaw po na pinapaliwanag po dito ng Diyos ang pagsamba natin, kahit na araw-araw tayong sumamba, araw-araw tayong magpuri, ngunit pagkatapos noon ay babalik tayo sa ating mga gawain. Anong nagawa natin, brothers and sisters? Walang titimo, kaya balik na naman tayo doon sa ating gawain. Ayan po ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya hindi tayo makalaya-laya sa ating mga kasalanan. Pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, hindi pa napapatay yung TV or kung ano man yung pinanunuran, balik na naman doon sa gawain. Nagsasaing, bantayan muna ninyo yung sinaing, magtutungit muna ako. Paano maaalis sa atin? Paano tayo makakalaya dyan, brothers and sisters? Ayan po. Ang sabi ng Diyos, yamang sa salita lamang malapit sa akin. Sa salita lang. Kasi puro salita lang tayo, wala naman sa puso natin eh. Ilagay natin sa puso natin. Kapag nasa puso natin yan, makikita ng tao yan. Kung ano yung natuturan natin doon sa ebanghelyo na tinunghayan or ating napakinggan or itinuturo ng mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos na magbahagi ng kanyang salita. Yan po. Lamang sa salita, lamang malapit sa akin ang mga taong ito at sa bibig lamang nila ako pinararangalan. Pinararangalan natin ang Diyos, nakilala natin ang Diyos. Ngunit yung mga gawa natin, pinararangalan ba natin ang Diyos? Dapat sa salita, sa gawa, sa lahat ng bagay, ay mapaparangalan natin ang Diyos. Ayan po ang ibig sabihin yan. Hindi lamang sa salita, sa nguso, kung hindi sa puso. Sapagkat kung nasa puso natin na ang Diyos ay pararangalan natin, lalabas at lalabas yan eh. Napakinggan ninyo, brothers and sisters, yung aral tungkol doon sa puno ng ubas, na kung ano yung puno, yun din yung bunga. Kung ano ang laman ng puso natin, yun ang lalabas sa bibig natin. Yan po ang ibig sabihin noon. Ayun po, alam ng Diyos eh. Kung paano tayo magparangal sa Kanya. Sa nguso lamang, hindi sa puso. Kaya malayo sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ayan po. Kasi kapag utos nga naman ng tao, kasi nakikita natin, ang bilis nating sumunod. Natatakot tayo. Ngunit kapag napakinggan natin ang utos ng Diyos na ipinapahayag sa atin ng mga taong naghahayag nito na pinagkatiwalaan ng Diyos, hindi natin pinapakinggan. Yan po ang ibig sabihin yan.
Kasi hindi nga naman natin nakikita ang Diyos. Iyon ang palagay po natin kasi nga mapurol ng pag-iisip natin dahil pinapurol, dahil sa katigasan ng ulo natin. Ayan po ang ibig kong sabihin yan. Kaya hindi na tayo makaunawa. Magsasalita tayo. Doon tayo magaling, sasalita lamang eh. Ngunit pagkagawian na, wala na eh. May naano ako niyan dati eh. Nung ako'y nasa sanlibutan pa. Sabi niya, sige, nung nagiinuman, may pera ako dyan, kaya lang panggastos ko bukas eh. Wala akong pamasahe. Hindi, sige, bibigyan kita ng pamasahe, pahihiramin kita bukas. Sabi ng ganon nung isa. Pagdating ng kinabukasan, wala. Naglakad yung mama papuntang trabaho. Dahil walang ibinigay na pamasahe eh. Iutos sa kanya nung kainuman niya, sige pare, gastusin mo yan ngayon. Papahiramin na lang kita bukas ng pamasahe. Pagdating ng kinabukasan wala. Nakalimutan na siya, umalis ng maaga. So ganyan po. Sa salita lamang tayo magaling. Ngunit pagdating sa gawa, puro ngawa. Wala sa gawa. Yan po ang ibig sabihin niyan, brothers and sisters. So ang dahilan kung bakit hindi tayo makaunawa o walang marinig na salita ng Diyos o makita na mabubuting gawa ng Diyos. Ayan po ang dahilan. Wala tayong makita, wala tayong marinig sapagkat pinapurol na ang ating kaisipan. Maliban na hindi tayo lumaya doon, brothers and sisters, mananatili tayong mapurol ang isip natin. Tunghayan po natin, brothers and sisters, sa aklat ni Isaiah, chapter 6, verse 8 hanggang 10. Tingnan natin, brothers and sisters, kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin dahil sa katigasan ng ulo natin. Narito po ang patutuo, ang hula ni Isaiah. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Ang sabi po ni Isaiah, ni Propeta Isaiah, sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa mga tao, ayan po brothers and sisters, sabihin mo sa mga tao. Kaya po hindi tayo makalaya-laya sa sumpa na ating kinasasadlakan. Makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makauunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakikita. Ayan po. Kahit anong gawin natin na pakinig sa salita ng Diyos, hindi natin maunawaan. At tumingin man tayo ng tumingin, hindi natin makikita ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat sinarhan na natin ang ating tenga, pinasarhan ng Diyos. Ay hindi kayo makakikita. Ayan po, papupurulin mo ang kanilang isip. Bulagin mo sila para hindi makakita. Sorry. Ayan po, brothers and sisters, napakalinaw ng utos ng Diyos Ama, kaya Propeta Isaiah. Ano ang sabi?
Bulagin mo sila para hindi makakita. Gawin mo silang bingi para hindi makarinig o makaunawa. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Ayan po, brothers and sisters, ang susi. Para lumaya tayo sa mga pagkaalipin natin sa mga sumpang yan. Magbalik loob tayo sa Diyos, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. At tayo'y magsisigaling. Katulad doon sa akin, ako'y isang bingi, isang pipi, isang bulag, na hindi ko makita rin noon ang salita ng Diyos. Hindi ko maunawaan. Anong ginawa ko? Nagbalik loob ako sa Diyos at pinagsisihan ko yung aking mga kasalanan. Tingnan nyo ngayon, brothers and sisters. Ipinagmamayabang ko po yan, hindi ang sarili ko, kung hindi yung kabutihan ng Diyos na ipinagkaloob sa akin ang karunungan upang ako man ay magamit na makapagbahagi ng kanyang banal na salita, nang sa ganon ang mga tupang nawawala na makarinig ng tinig na ito ay magbalik loob sa Diyos at pagsisihan ng kasalanan. Ayan po, brothers and sisters. Ayan po. Gawin mo silang bingi para hindi makarinig o makaunawa. Baka sila'y magbalik loob at magsigaling. Oh, may pag-asa pa tayo, brothers and sisters. Tumayo na tayo. Tumindig na tayo. Umawak tayo sa Panginoon, sapagkat siya lamang ang magtatayo sa atin. Siya lamang ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Katulad sa akin noon, na hanggang leeg na yung kumunoy na aking kinaroroonan, umawak ako sa Panginoong Jesus. Sinaalang-alang ko ang buhay na ito na kanyang ipinagkaloob sa akin, na kanyang ipinahiram sa akin. Ito ako ngayon, brothers and sisters. So kayo rin, makakamtan din ninyo yan. Huwag ninyong alalahanin yung mga taong uusig sa inyo, yung mga taong magkakanulo sa inyo. Sapagkat mangyayari at mangyayari yan sa mga taong nagnanais sumunod sa Panginoon. Sapagkat nandito yan, nasusulat yan. Hindi natin matatanggihan yan na tayo'y aalipustahin, aalimurahin, kung ano-anong pagwiwikaan ng masasama. Diba, brothers and sisters? Huwag natin intindihin yun. Ang intindihin natin, ang Diyos. Kung ano na nga ba ang kalagayan ko sa Diyos. Siya ang lumikha sa atin eh. Huwag natin intindihin yung mga tao. Yung mga sinasabi ng tao. Intindihin natin yung sinasabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Pero hindi ko sinasabi na huwag natin intindihin, brothers and sisters, sapagkat inuutos nga ng Panginoong Yesus na mag-ibigan kayo. Unawain po ninyo ang mabuting balitang ito. Total, matatalino naman kayo, di ba? Lahat ng anak ng Diyos ay matatalino. Unawain natin ang bawat salita ng Diyos na inihahayag sa atin ng mga taong pinagkatiwalaan. Magpasalamat tayo at meron tayong naririnig na ganyan. Sapagkat darating ang araw, brothers and sisters, na wala na tayong maririnig na ganito, na nangangaral ng mabuting balita. Sapagkat magtatapos ang pangangaral. Lilinisin tayo ng Diyos, brothers and sisters, kung tayo ay magbabalik loob sa Kanya. Kahit ano ang kasalanan natin, kahit ano ang
mga nagawa nating mga pagkakasala sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Kanya at tayo'y lilinisin Niya. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang Kanyang kamay ay laging nakahanda araw-araw upang tayo'y abutin. Lilinisin tayo sa lahat ng ating karumihan. So tunghayan natin dito, brothers and sisters, sa aklat pa rin ni Isaiah, chapter 18 hanggang 20, kung paano tayo lilinisin ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang bawat salitang naririnig ninyo. Ang sabi po ng Panginoong Diyos Ama, halik kayo at magliwanagan tayo. Ang sabi ng Diyos Ama, halik kayo. So hinihikaya tayo ng Ama na kahit na tayo'y masasama, basta't magsisit, magbalik loob tayo sa Kanya. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikdan natin at huwag nang babalikan. Ayan po ang sabi ng Diyos, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong gaano man karami ang inyong kasalanan. Ayan po. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Napakaliwanag, brothers and sisters. Ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo'y magbalik loob sa Kanya. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ayan po. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit, kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ayan po, brothers and sisters. Ito ang sabi ni Yahweh. Kung magpapatuloy tayo sa ating paggawa ng masama, tiyak na tayo'y mamamatay. Luluyang pagkamatay. Kasi hanggang doon sa Hades, hanggang doon sa impyerno, dadalhin natin yan. Kasamaan natin. Kaya po ang Diyos, laging naghihintay sa atin. Sabi niya, ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Diba? Ang ganda ng nais ng Diyos sa atin, na kahit na tayo'y marumi, yan po ang sabi niya, halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karumi ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan. Kayo'y magiging busilak sa kaputian. Diba? Ang sarap siguro kung tayo'y papuputiin eh. Diba? Diba? Magiging busilak tayo sa kaputian. Ang puso natin, brothers and sisters, di bali maitim yung panlabas nating anyo, ngunit ang puso naman natin ay maputi. Busilak. Yan po ang ibig sabihin yan. So napakaganda ang offer ng Panginoon. Ayan po yung mga bagay na dapat nating gawin sa buhay natin upang tayo'y makalaya dito sa tinunghayan natin kanina na ebanghelyo. Makalaya tayo sa mga utos ng tao. Napakalinaw po, brothers and sisters. Ang Diyos laging handa na tayo'y dinggin. Anuman ang ating mga pangangailangan, ito'y Kanyang ipagkakaloob.
So tingnan natin, brothers and sisters, sa Isaiah chapter 65, 1 hanggang 2. Ayan po, ang Diyos laging nakahanda ang kanyang kamay na tayo'y abutin kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya upang mawala sa atin yung sumpang yun. Sabi po ng Panginoon, ng Diyos Ama, sinabi ni Yahweh, ako'y nahahandang ang bayan ko'y dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako at laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy laging nakaunat yaring mga kamay, at handang tanggapin ang bayang kong hirang, bayang na humaling sa gawang masama't mga likong asal. Ayan po, brothers and sisters. At ang sinusunod bawat maibigan. Yan po. Ganyan po tayo eh. Kapagkat hindi pa tayo nakakalaya doon sa sumpang yun. Nasa pita ng laman pa rin tayo ang nananalaytay sa ating puso't isipan. Pita ng laman. Makasanlibutan pa rin tayo. Hanggat hindi tayo nagbabalik loob sa Diyos, makalaman pa rin tayo. Ayan ang masakit na katotohanan sa atin, brothers and sisters. Makikita yan sa ating bunga. Yan, napakaliwanag ang sinasabi po ng Diyos. Ako'y nahandang ang bayang kong dinggin, ngunit ayaw nilang tumawag sa akin. Naririto ako't laging naghihintay na sila'y tanggapin, ngunit ayaw nilang lumapit sa akin. Sa buong maghapoy laging nakahanda, laging nakaunat yaring mga kamay, at handang tanggapin ang bayang hirang, bayang na humaling sa gawang masama't mga likong asal, at ang sinusunod bawat kaibigan. Napakalinaw, brothers and sisters. Kung unawain natin ang salita ng Diyos. Ngunit paano nga ba tayo makakaunawa? Ipinapurol na nga ang ating isipan. Ang first step natin, brothers and sisters, first step na gawin natin, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at talikdan natin at huwag na natin babalikan. Magbalik loob tayo sa Diyos. Diyan po tayo makakalaya ang mga sumpang iyan. Dahil sa katigasan ng ulo natin, brothers and sisters, kaya hinayaan na tayo ng Diyos. Kapagkat ayaw natin, ayan po yung mga offer ng Diyos na ating tinunghayan kanina. Tinatawag tayo upang makipagliwanagan sa Diyos, ngunit ayaw natin lumapit. Nakahandang lagi ang kamay ng Diyos na tayo'y abutin, ngunit ayaw nating tumawag at ayaw nating lumapit. Kaya dahil dyan, brothers and sisters, sa katigasan ng ulo natin, alam niyo kung anong nangyari. Kaya hinayaan na ng Diyos ang tao sa maruming pita at pag-iisip at di tumpak na asal. Brothers and sisters, nangyayari sa atin. Kaya hindi tayo makatakas-takas, hindi tayo makalaya-laya sa sumpang nakagapos sa atin. Pero pinabayaan na tayo ng Diyos eh. Ini-encourage tayo sa pamagitan ng mabuting balita na inahayag, nilalapit sa inyo. Ngunit hindi natin tinatanggap. Ini-ignore natin. Kaya dahil dyan sa katigasan ng ulo natin,
Alam nyo kung anong ginawa ng Diyos, pinabayaan tayo. So tunghayan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ng Roma, chapter 1, 18 hanggang 32. Kung paano tayo pinabayaan dahil sa katigasan ng ulo natin. Kala ninyo kala ninyo yes, ulo nyo tingnan nyo, brothers and sisters, kung paano dinggin, pakinggan, unawain po ninyo lahat ito ng mga ito nang sa ganon makalaya tayo. Ito po, tingnan po ninyo. Sabi po ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ayan po. Marami sa atin inisiil natin ang katotohanan. Naghahayag na ng katotohanan, pararatangan pa na natin kung ano-ano. Dahil dyan sa mga salita natin, ay sinisiil natin ang katotohanan sapagkat pinapalitan natin ng kasinungalingan, mga turo ng tao. Ayan po, brothers and sisters, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos mula pa nang likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasan di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya, kaya't wala na silang maidadahilan. Ayan po, ganyan po kasi tayo. Naniniwala tayo doon sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Ngunit doon sa hindi natin nakikita ay hindi natin kayang paniwalaan. Which is yan ang karunungan ng Diyos. Ayan ang lihim na natatago sa tao. Ano ba yung kalikasan na hindi nakikita? Ang banal na espiritu, brothers and sisters. Ayan ang kalikasan ng Diyos, ang karunungan, ang kayamanan. Ang banal na espiritu na sumaa sa atin at ibinigay sa atin ng Panginoon. Kapagkat ibinigay, inutos ng Ama yan at pinadala ng Panginoong Hesus sa atin upang siya ang magsilbing bantay, tagapagturo sa atin ang ating mga gagawin. Ngunit anong ginagawa natin? Ini-ignore natin. Mas pinaniniwalaan pa natin yung espiritong makasanlibutan. Minsan pinagtatawanan pa natin ang salita ng Diyos. Minsan niloloko pa natin yung mga nagpapahayag nito. Kawawa tayo. Ganyan tayo, brothers and sisters. Yan po, brothers and sisters. At 21. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Ayan. Marami po sa atin ganyan, mga haka-haka. Ay baka ganito, o kalabaw ganito. Mga haka-haka. Hindi natin pinapakinggan ang sinasabi ng banal na espiritu.
Nagahaka-haka tayo. Minsan nagkamali lang yung tao, ay baka ganyan na yan. Mararatangan natin ang isang tao ng masama na wala namang ginagawa. Ganyan tayo. Mahilig tayong manghusga. Mahilig tayong mamaratang. Sapagkat pinapurol ang isip natin. Hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Binulag ang mata natin. Kaya hindi na natin makita ang kabutihan ng Diyos. At sinarhan na ang tainga natin. Kaya hindi na natin marinig ang mabuting balita. Puro masama na lang. Mga bulong-bulungan. Ayan na lang ang naririnig natin. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, kung isa sa buhay mo ito, maaaring buksan na ng Diyos ang iyong kaisipan. Maaaring buksan na ng Diyos ang iyong mata. Maaaring buksan na ng Diyos ang iyong tainga. Maaari na natin buksan ang ating puso sapagkat makatok na ang Panginoong Hesus sa atin sa pintuan ng ating puso. Buksan natin ang Panginoong Hesus. Ang sa ganun ay makasama natin siya. Makaisa natin. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may pang-apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Ayan po isa sa mga dahilan. Kapagkat nasusulat mula pa doon sa aklat ni Moises, sa lumang tipan pa, brothers and sisters, ipinagbabawal na ng Diyos sa 10 utos. Walang ibang sasambahin kung hindi siya lamang, ang Diyos lamang. Ngunit, ito ang masakit na katotohanan na nangyayari sa atin. Kung ano-ano ang sinasamba natin. Sinasamba natin ang pera. Kapag wala kang pera, wala ka. Deadma ka sa daigdig na ito. Kapag wala kang pera, hindi ka papansinin. Walang papansin sa iyo. Tingin sa iyo isang pulubi. Kapag wala kang pera, wala kang kaibigan. Kapag wala kang pera, wala kang kamag-anak. Ayan ang masakit na katotohanan, brothers and sisters, sa mga taong sinarhan na ang pag-iisip ng Diyos. Sinarhan na ang kanilang mata. At pinatigas na ang kanilang puso. Ganyan po ang realidad sa sanlibutan ito. Kapag wala kang pera, wala kang kaibigan. Walang makikipagkaibigan sa iyo. Kasi wala kang gagastusin sa kanila eh. Ganyan ang sanlibutan. Kapag wala kang may-share sa kanila, wala ka. Kapag wala kang maibibigay sa kanila, wala ka. Kapag wala kang maitutulong sa kanila, wala ka. Deadma ka. Ngunit subukan mo maging mayaman na. Marami akong nabalitaan na magpapamilya. Nung nagkapera yung isa, yumaman yung isa na pamilya nila, naging maayos na sila. Ngunit nung mahirap pa siya, walang pumapansin sa kanya. Marami akong naririnig niyan, lalo na yung mga naging successful na mga businessman ngayon. Sila ang nagsishare ng ganyan. Ayan ang masakit na katotohanan sa ginagalawan nating daigdig na ito. Kapag wala ka lahat, wala ka lahat. Ngunit hindi ganyan sa Diyos. Kapagkat ang lihim na kaharian ng Diyos ay doon sa mga taong walang-wala. Doon sa mga taong aping-api. Doon naghahari ang Diyos.
doon sa mga taong mga pulubi, doon sa mga taong inaalimura, doon sa mga taong inaalipusta. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan po ang kaharian ng Diyos. Kapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako upang hanapin ang mga nawawala. Ayan po ang sabi ng Panginoong Hesus. Sino nga ba ang nangangailangan ng doktor? Hindi ba yung may sakit? Hindi mangailangan ng doktor ang walang sakit. At lalong hindi nangangailangan ng Diyos ang mga banal. Pagkat banal na sila. Kaya nangangailangan ang may hirap. Ayan po, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ayan po ang masakit na katotohanan kung hindi tayo makakalaya dyan. Instead na ang lumalang ang pasalamatan natin, instead na ang lumalang ang pasalamatan at paglingkuran natin, hindi. Yung mga nilalang, walang magagawa ang mga nilalang kung hindi ang lumalang. Kaya ang sabi ng Diyos, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos, ang sabi po niyang, dahil dito'y hinayaan ni sila ng Diyos sa mahalay na pita, ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki. Ayaw makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na humaling. Ang ginagawa ng mga ito'y nakahihiya, kaya't hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo at pandaraya. Sila'y masisitsit, mapanirang puri na pupuot sa Diyos, walang pakundangang nagmamataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, mga hangal, mga taksil, mga walang puso di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang nakikita na ang iba'y gumagawa ng gayon. Yan po, brothers and sisters. Dahil sa katigasan ng ulo natin, ayan yung mga sumpang yan na hindi tayo makalaya-laya. Dahil sa katigasan ng ulo natin.
Tapos pagka nagkaroon tayo ng karamdaman, sisisihin natin ang Diyos. Pagka na-aksidente tayo, sisisihin natin ang ibang tao. Di ba? Ganyan ang tao kasi mapurol na ang pag-iisip. Sinara na ang kaisipan, sinara na ang tenga, hindi na makarinig ng katotohanan. So sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, napakinggan ninyo kung ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating iwasan. Ang mga bagay na ito na nandito na mga sumpa, maiiwasan natin ito. Kung tayo'y magbabalik loob sa Diyos at magsisisi sa ating mga kasalanan. Ayan po, pinabayaan tayo ng Diyos sa ating lisyang pag-iisip, sa karumihan. Kaya nahumaling tayo. Kaya dahil dyan, brothers and sisters, inutusan ni Apostol San Pablo si Timoteo upang ipangaral ang mabuting balita. Kaya kapag may nangaral ng mabuting balita, brothers and sisters, tanggapin natin, buksan natin ang ating puso. Hilingin natin sa Diyos na buksanan niya ang inyong mga mata upang makita natin ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang salita ng Diyos, brothers and sisters. Hilingin ninyo sa Diyos na buksanan niya ang inyong mga tainga upang nang sa ganon ay makarinig kayo ng mabuting balita. At higit sa lahat, hilingin ninyo sa Diyos na buksan ng inyong puso upang nang sa ganon ay maipon ang mabuting balita sa inyong puso't isipan. Kaya dahil dyan, brothers and sisters, ang sabi po dito sa aklat ni ikalawang Timoteo, chapter 4, 1 hanggang 5, ang sabi po, ang sulat ni Pablo kay Timoteo, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsisihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. So ayan po, brothers and sisters, darating ang araw na yan. Nakakatakot yun, brothers and sisters, kapag wala na tayong marinig na mabuting balita. Sorry. Ayan po. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Yan po, makakatakot po pagdating ng araw na yan. Kaya't maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Ayan po. Kaya ako ginagampanan ko kung anong ininuutos sa akin ng Diyos. Kung ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Hindi po yung katang-isip.
Tupdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ayan po, brothers and sisters, kailangan tupdin natin ang tungkulin natin bilang tagapaglingkod sa Diyos kung tayo'y naglilingkod na. Huwag nating hayaan na maagaw pa sa atin ng dyablo ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Protektahan natin ang ipinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu. Kapag yan ay pinahintulutan ng Diyos na maagaw sa atin ng dyablo, wala na tayo. Wala nang mangyayari sa buhay natin. Kapagkat sabi nga, wala na tayong pakikinggan, ayaw na natin makinig ng katotohanan. Paano na mangyayari? Ano nang pakikinggan natin? Kasinungalingan. Kaya bilang tagapaglingkod ng Diyos ay nararapat lamang na ipangaral ko ang karunungan ng Diyos at hindi ang karunungan ng tao o ng sanlibutan. Ayan po. Bilang tagapaglingkod ng Diyos, siyempre, ang karunungan ng Diyos ang aking ipangangaral, ang salita ng Diyos ang aking ipangangaral. Hindi yung karunungan ng tao, hindi yung salita ng tao. Walang mapapala din ang mga tao doon na matuturuan ko or makapakinig ng mabuting balita kung salita ko ang aking ipangangaral, kung sarili kong mga katang isip lamang. Narito, brothers and sisters, tunghayan po natin dito sa Unang Korinto chapter 2, 6 hanggang 16. Pakinggan po natin, brothers and sisters, kung paano natin dapat natin ipangaral ang salita ng Diyos. Ngunit sa may sapat na gulang sa pananampalataya, sa pamumuhay espiritual, karunungan ang ipinangangaral namin. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos na nalihim sa tao. Itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ng sanlibutan. Isa man sa mga tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakauunawa sa panukalang iyan sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Yan po, nauunawaan po nila yung salita ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga. Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit, ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Yan po. Sa mga taong nakakaunawa, kasi wala pong nakakaunawa ng salita ng Diyos, brothers and sisters, maliban na ikay kasihan ng banal na Espiritu. Hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay para sa nakakaunawa ng salita ng Diyos. Kaya nga dapat pagsikapan natin na maunawaan natin ang salita ng Diyos. Paanong paraan? Yan ang tanong lagi. Nandoon, brothers and sisters, tinunghayan na natin kanina kung ano yung mga hakbang ang dapat nating gawin upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kapag nakakatawa, may mga tao na wala namang alam sa Biblia, naghahanap ng paliwanag ng salita ng Diyos. Paano maintindihan
ang salita ng Diyos. Kahit na, sabi nga ng Panginoong Hesus, kahit na 1,000 anghel ang bumaba at mangaral sa inyo, hindi ninyo maunawaan ang salita ng Diyos sapagkat isinara na nga ng Diyos ang inyong isipan. At ito'y hinihayag lamang sa mga taong nararapat. Tulad sa akin, nagsisi sa mga kasalanan ko, tinalikdan ko, nagbalik loob ako sa Diyos. O diba, nangyayari sa akin yan. Ito'y nakakayag at nakakaintindi. Nauunawaan ko ang salita ng Diyos. Ganyan po tayo, brothers and sisters. Yan lamang ang dapat natin gawin. Kapagkat hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, maghahaka-haka lang tayo. Sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Ganyan tayo natin. Wala mangyayari sa atin, brother. Ganyan tayo. Hindi natin palalayain ang sarili natin. Sana ba? Ayan po. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Alam po, maliban na tayo'y panahanan ng banal na Espiritu, ito po ang banal na Espiritong ito, ayan po ang lihim ng Diyos sa katotohanan. Maliban na tayo'y panahanan nito, wala. Hindi natin maunawaan. Magyayabang tayo. Kung sasabihin natin may naunawaan tayo. Or alam natin ang salita ng Diyos. Magyayabang lang tayo, brothers and sisters, sapagkat nasusulat ko. Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Walang nakakaalam sa isipan ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ayan po, ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sinubo ng Ama ito, na banal na Espiritong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus upang lumabay sa atin. Magturo sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil sa katigasan ng ulo natin, hindi natin siya makita. Hindi natin siya mapakinggan. Kapagkat isinara na nga natin ang ating tenga. Ayan po, nangungusap sa inyo ang banal na Espiritu. Maliban sa Espiritu ng Diyos, hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin upang ating maunawaan ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng Espiritu, ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan. Ay, hindi natin po maintindihan ang katotohanan kung tayo hindi nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Kapagkat makakaunawa lamang ng katotohanan ay ang salita ay ang Espiritu na nagmula sa Diyos. Yan lamang ang makakaunawa niyan. Kapagkat iba ang katotohanan ng Diyos at iba ang katotohanan ng sanlibutan. Kapagkat kabaliktaran yan. Ang mabuti sa sanlibutan ito ay karumal-dumal at hindi kalugod-lugod sa Diyos. Para malaman po natin sa mga nagtataglay ng Espiritu ang ipinaliliwanag namin mga katotohanan. Katotohanang espiritual, mga pananalitang turo ng Espiritu. Ayan po, mga pananalitang turo ng Espiritu, hindi turo ng tao. Dito sa tinunghayan natin, turo ng tao
ang ating sinusunod, kaya malayo sa atin ang Diyos. Wala sa puso natin sapagkat turo ng tao ang ating sinusunod. Hindi turo ng Espiritu. At hindi ayon sa karunungan ng tao. Ayan po, ang ginagamit namin sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay nauunawaan lamang sa paraang espiritual. So malinaw tayo dyan, brothers and sisters. Kaya hindi na kayo makakapagyabang ngayon. Sabi ninyo na marunong kayo, nakakaunawa kayo ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman makita sa inyong pamumuhay. Nagyayabang tayo noon, brothers and sisters. Ayan po, sapagkat nauunawaan ang mga bagay na espiritual na nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa Kanya. Sapagkat hindi natin pinapansin, sapagkat hindi natin makita Hindi natin nakikita. Nangungusap na sa atin ang banal na Espiritu. Hindi pa rin natin pinapansin. Sapagkat akala lang natin, katulad niya, nagpapahayag ako ng mabuting balita. Ako ba nagpapahayag nito? Hindi. Ang banal na Espiritu na sumasa akin, na inutos ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang siyang gumagabay sa akin. Abay, hindi ko kaya ito. Kung ako lamang mag-isa, kung mananangan lamang ako sariling karunungan, hindi ko maipapahayag ito, brothers and sisters. Sapagkat ako man isang mangmang din ako Wala akong nalalaman dito. Ngunit sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa akin ng Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus, na siyang gumagabay sa akin, siya po yung nagpapaliwanag sa inyo ngayon. Buksan ninyo ang inyong puso, hilingin ninyo sa Ama, na maunawaan ninyo ang salita ng Diyos. Hindi po ako nagpapaliwanag nito, hindi po ako nagsasalita. Ginagamit lamang ako. Katulad nung ang Panginoong Hesus, nung siya ay nabautismuhan ni Juan Bautista, saka siya nangaral nung bumaba sa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos doon sa ilog. Doon siya nagsimulang mangaral ng salita ng Diyos, sapagkat sumakanya ang banal na Espiritu ng Diyos. So ganyan din ako, hindi ko kaya ipaliwanag ito. Kung mananangan lamang ako sa sarili kong karunungan, wala kayong matatanggap. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus, maliban na pagkalooban ng tao ng Diyos ay hindi makakatanggap. Walang matatanggap ang tao. Maliban na pagkalooban ng Espiritu ng Diyos. So malinaw po, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakakaunawa sa Kanya. Ayan po, walang nakakaunawa. Kapagkat wala tayo doon, wala sa atin ang Espiritu ng katotohanan. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Napakaliwanag, brothers and sisters. Ang sino man nagtataglay ng Espiritu ng Panginoon, ay siya rin ang nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Katulad sa Panginoong Hesus, nung bumaba sa Kanya ang banal na Espiritu, nangaral siya ng salita ng Diyos. Sapagkat Espiritu ng Diyos ang bumaba sa Kanya, pinuspos siya ng banal na Espiritu ng Diyos
Nangaral siya ng salita ng Diyos. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao noon, lalo na yung mga Pariseo at mga Eskriba. Yung mga Pariseo at mga Eskriba, sila yung pinagkatiwalaan noon upang ipaliwanag ang mga salita, mga kautusan ni Moises. Ngunit sila man ay hindi nila naunawaan yung mga sinasabi ng Panginoong Hesus, sapagkat wala sa kanilang pangunawa. Wala sa kanila ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Hindi nila alam na ang ipinangangaral ng Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos at ang Diyos ay sumasa Kanya. Ganyan din po kami ngayon. Ang ipinangangaral namin ay ang salita ng Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay sumasa amin. Lahat ng pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at nangangaral at nagbabahagi. Ayan po ang katotohanan na hindi natin matanggap sapagkat hindi natin nakikita ang banal na Espiritu. Nangungusap na sa atin, hindi natin alam sapagkat hindi natin alam hindi natin tinatanggap. Nangangaral na sa inyo ang banal na Espiritu. Ini-ignore pa rin ninyo sapagkat hindi ninyo alam. Hindi natin alam. So sa magandang balitang ito, brothers and sisters, pagkatapos nyo mapanood ito, kung mapapanood ninyo, brothers and sisters, mag-pray kayo. Hingiin ninyo sa Diyos. Nabuksan na niya ang inyong mga mata upang makita ninyo ang katotohanan. Buksan na ang inyong mga isipan. Buksan na ang inyong mga tenga upang nang sa ganon ay marinig ninyo ang mabuting balitang inihatid sa inyo ng banal na Espiritu. So, hanggang doon lang, brothers and sisters, hanggang sa muli kung loloobin ng Panginoong Hesus na ako'y muling makapagpahayag sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Salamat po, brothers and sisters. Sana po mapakinggan po ninyo ito, mapanood ninyo. Maraming salamat po, Lord God, sa mabuting balita ng Panginoong Hesus na aking ibinahagi sa aking mga kapatid. Samot dalangin po, Ama, sana po ang sino man po ang makapanood ng bidyong ito, ng mabuting balitang ito, ay buksan mo po ang kanilang mata, buksan mo po ang kanilang isipan, buksan mo po ang kanilang mga tenga nang sa ganun ay sila man ay makarinig na ng mabuting balita. Buksan nyo na po ang kanilang mga isipan nang sa ganun ay maunawaan nila ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sana po ay tumimo sa kanilang puso't isipan sapagkat ang hangad po sa kanila na sila man po ay makasama ko po sa piling ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa mabuting balitang ito na aming napakinggan sa araw na ito. Salamat din po sa paggabay sa banal na Espiritu Santo sa atin sapagkat alam nyo naman po wala akong nalalaman kung mananangan ako sa sariling karunungan. Salamat po sa banal na Espiritu sapagkat hindi na po ako iniiwan. Maraming salamat po, Lord God. Salamat din po sa mga instrumento na iyong ipinagkaloob sa akin upang maging daluyan para mahibahagi ko po sa aking mga kapatid ang mabuting balitang ito. Maraming salamat po, Lord God. Ang lahat ng yan ay binabalik ko po sa inyo ang papuri at parangal at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na yung bugtong na anak. Salamat po. Hanggang sa muli, brothers and sisters, sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat.